Lakad-lakad lang po sila. Sabi ko, anong gagawin ko pag nalaglag ako rito? Kakainin ka na. Sakto nga po. Nalaglag ako. Sumigaw po ako ng pagkalakas lang. Sabi ko, wag. Parang awa nyo na. Paglapit ng leon, huwag ka maingay, trabaho lang to. Napakarami pala namin mga naloko doon. Actually, hindi, yun naman po ay mga pawang katang isip lamang o huwag nyo masyadong seryosoin ang sinasabi ko. Dahil kagaya na sa inyo, ako po ay bakla. Wala pong masyadong magawang matino. Pero matanong ko lang, napakarami na po sa atin. Alam niyo mga Pinoy, kakaiba talaga. Lalo sa mga airport, no? Malalaman mo kaagad kapag Pinoy. Kapag mga foreigners, kasi pagpapasok ng airport, di ba usually pagpapasok yan ng mga nakanapsak, tapos trolley, yun, tapos check-in na. Kapag Pinoy, iba, di ba? Iba talaga. Makikita mo yung pag pumasok, Pinoy yan, panigurado. Kahit anong kulay pa ng buhok yan, kahit nagpatangos pa ng ilong yan, makikita mo yan. Oo, na Pinoy. Pagpasok niya, nakanapsa, may trolley, tapos may pushcart yan, may sinisipa pa yan. Lahat na yata, hindi ko alam, lahat na yata ng pinuntahan. Lahat. Ultimo plastic, inuuwi. Ultimo kutsara na plastic, inuuwi. Pambalot, inuuwi. Pero ako naman ay okay lang sa akin yan kasi ang nanay ko gawain niya yun. At makikita mo yan pag binuksan mo yung box. Lahat ng sukat sakto. Ang lata sakto dito, ang Colgate sakto dito, ang sabon sakto, lahat mga sakto. Ibang klase. Pero ganun pa man, ako po ay sobrang proud dahil ako po ay anak din po ng OFW at pinagmamalaki ko po siya dahil yan po, sa mga hindi po nakakaalam, kayo po, karamihan po ng mga nagpapadala ng foreign currency sa Pilipinas, ay yan po ay tumutulong sa ating ekonomiya. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. Lahat po ng pinapadala ninyo. Pero minsan nga, kami po ay minsan may kaguluhan kami na aking magulang dahil mahirap po kagaya sa akin kung ako po ay nagpapatawa sa inyo, nagbibigay po ng ligaya. Samantalang ako po ay hindi ko alam kung naikwento po sa akin ng lola ko dahil minsan uuwi ako ng bahay. Kinakausap po ang lola ko, sabi ko, Lola, tinawag niyo naman po akong pangit. Pero tanging lola ko lang po ang tanging kakampi ko. Sinasabi niya sa akin, Apo, hayaan mo sila. Ang mukha ng tao ay hindi naman nasa panlabas na kalanyuan. Dapat nasa panloob yan. Kaya naman, Apo, huwag ka na kasing lumalabas. Tigas-tigas kasi ng ulo mo. Tuloy na pagkakamalan kang ganyan. Lalo na ngayon may mga nabagong laro na Diyos ko, yung temple run. Napagkakamalan akong temple run. Yung mahabol. Pero okay lang ako, okay naman ako. Kagaya nga madalas kong sinasabi, sobrang proud po ako sa itsura ko. Kahit ganito po, dahil ito po ang naging puhunan ko para makapagpatapos po ako ng 3 kolehiyo. Nag-aaway nga kami ng nanay ko dahil hindi niya naman sinabi na gusto niyo rin pala mag-aral. Yun po ang mas mahirap. Pero yun nga, madalas ko sinasabi na kami po ay nagkaroon ng samaan ng loob ng aking magulang. Dahil naikwento sa akin